Magandang araw, ako po si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion ngayong December 17. Bakit ang Biblia ay parang jigsaw puzzle? Jesus, the servant of the Lord, na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Isaiah chapter 42 verse 1. Sabi po ay, "Here is my servant, whom I uphold, my chosen one in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nations." Kapag sinabi natin jigsaw puzzle, hindi mo agad makikita yung buong picture sa simula. May mga pieces na parang walang sense, may mga piraso na hindi mo alam kung saan ilalagay. Minsan nakaka-frustrate, pero habang tumatagal, habang mas marami kang naikakabit, unti-unti mong nakikita yung kabuuan. Ganun din ang Biblia. Hindi lang siya isang story, hindi lang siya random verses, at lalong hindi siya hiwa-hiwalay na ideas. Ang Biblia ay isang malaking jigsaw puzzle na ang centerpiece ay si Jesus. At dito sa Isaiah chapter 42 verse 1, makikita natin na isa sa mga mahalagang piraso ng puzzle ang larawan ni Jesus bilang servant of the Lord. Ang first teaching is, Jesus is the servant of the Lord. Sa Isaiah pa lang, centuries bago ipinanganak si Jesus, pinakilala na siya bilang my servant. Hindi hari agad, hindi mandirigma agad, kundi servant. Isipin niyo yun, ang anak ng Diyos, pinili ng Ama, kinalulugdan ng Diyos at pinupuspos ng Espiritu. Pero ang title niya, servant. Hindi siya dumating para maghari gamit ang dahas. Hindi siya dumating para ipakita kung gaano siya kalakas. Dumating siya para sumunod, para maglingkod at para gawin ang kalooban ng Ama hanggang dulo, even to the cross. Second, Jesus will not stop until he wins. Isaiah chapter 42 doesn't describe a weak servant. Oo, gentle siya, humble siya, pero hindi siya sumusuko. Later sa chapter, sinasabi na he will not grow faint or be discouraged until justice established. Ibig sabihin, kahit tahimik ang paraan niya, sigurado ang resulta. Minsan kasi iniisip natin kapag mabait ka, kapag mapagkumbaba ka, talo ka. Pero si Jesus ang proof na gentleness is not weakness, faithfulness is not failure. At last, Jesus invites us to become servant leaders. Ngayon, ito na yung part na tama talaga sa atin. Kung si Jesus na Diyos ay naging servant, ano ang inaanyuyahan niya sa atin? Hindi lang maging believers, hindi lang maging church goers, kundi maging servant leaders. Ang servant leader ay hindi naghahanap ng spotlight, hindi siya naghahanap ng credit. Ang goal niya ay makatulong, mapaglingkod, at ipakita na si Jesus sa paraan ng pamumuhay niya, sa family, sa school, sa barkada, sa ministry. Kaya tanong tayo ni Jesus, wala ka bang maging piraso ng puzzle ng plano ko? Hindi lahat magiging border piece, hindi lahat nasa gitna, pero lahat mahalaga. Kapag wala ka, may kulang sa picture. Yun lamang po.